Sinasabi ngayon ng ilang analyst na ang pagbili kay XRP sa panahon ngayon ay parang pagbili kay Bitcoin nitong nakalipas na taong 2011. Noon si Bitcoin po ay halos walang halaga at tinuturing lang na isang eksperimento. Pero ngayon, isa na po siya sa pinakamalalaking asset sa mundo. Marami po ang naniniwala na si XRP ay nasa kaparehong yugto ngayon kung saan kakaunti lang ang nakakakita ng kanyang tunay na potensyal. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, sino po ba ang nagbigay ng matapang na pahayag na ito? Sabi rito ay this sentiment was reignited by Amonex, a well-known voice on X, who drew a striking parallel between early Bitcoin investors and today's XRP holders. His post didn't make bold predictions. It simply reminded the market that the greatest opportunities often appear when few are paying attention. Yan, paliwanag po natin. Si Amonex na isang kilalang personalidad sa X ang muling nagpasiklab ng ideyang ito. Ikinumpara po niya ang mga unang Bitcoin investors noong 2011 sa mga XRP holders ngayon. Hindi po siya nagbigay ng matinding prediction, ngunit pinaalala po niya sa market na ang pinakamalalaking oportunidad ay madalas lumalabas kapag kakaunti lang ang nakapansin. Sa madaling sabi, sinasabi po ni Amonex na baka ito na ang undervalued moment ni XRP. Sa market impact, kapag tumaas po ang ganitong pananaw sa social media, madalas tumataas din ang retail buying pressure at nagkakaroon ng maagang pump sa presyo ni XRP. Sunod na tanong ay ano po ang connection ng tweet ni Ginoong Greg Schoen kay Bitcoin at XRP? Yan, sabi rito, Amonex shared a screenshot of a now famous tweet from Greg Schoen, posted on May 16, 2011. In it, Schoen expressed deep regret for selling 1,700 BTC at 0.30 after buying them for 0.06 just before Bitcoin surged to $8. Ayan po. Ibinahagi po rito ni Ginoong Amonex ang kilalang tweet ni Ginoong Greg Schoen noong May 16, 2011, kung saan ay sinabi po nito ang kanyang pagsisisi sa pagbebenta ng kanyang 1,700 BTC sa halagang 0.30. Binili pa niya ito noon sa halagang 0.06 lamang bago sumabog ang presyo ni Bitcoin hanggang $8. Ang tweet na ito ay naging simbolo ng panghihinayang sa mga investors na hindi po naghintay. Sa market impact, ang ganito pong mga historical comparison post ay kadalasang nagpapasigla sa sentiment ng market. Kaya pwede pong magdulot ng short-term optimism para kay XRP. Ngayon ay bakit po ba mahalagang aral ang tweet na ito? Sabi rito, the tweet has become timeless symbol of missed fortune. It captures the emotional side of investing, the difficulty of seeing the future when prices seem insignificant. By invoking that memory, Amonex suggests that XRP's current valuation could one day inspire similar reflection. Yan, paliwanag natin yan. Ang tweet daw na ito ay hindi lang simpleng post, kundi paalala ng kahalagahan ng pasensya sa investing. Madalas, hindi po natin nakikita ang tunay na potensyal ng isang asset kapag mababa pa ang presyo nito. Ayon po kay Ginoong Amonex, maaaring dumating ang panahon na pagsisihan ng marami kung hindi po nila pinahalagahan sa XRP habang mura pa ito ngayon. Sa market impact, ang ganito pong narrative ay nakakaapekto sa long-term holders or para po sa atin na mas pinipiling mag-stay kaysa magbenta. Kaya tumataas po ang market stability ni XRP. Ngayon ay ano naman ang pinagkaiba ni XRP kay Bitcoin noong mga unang taon nito? Sabi rito ay unlike Bitcoin's early uncertain years, XRP now operates in a maturing and increasingly regulated environment. Ripple has emerged from its long battle with the U.S. Securities and Exchange Commission, freeing itself from years of legal overhang.
Ayan po, hindi po katulad ni Bitcoin noong 2011 na wala pong malinaw na regulasyon, si XRP po ngayon ay nasa mas maayos na kalagayan. Matapos po ang ilang taong kaso laban sa US SEC, tuluyan nang nakabangon si Ripple at nakalaya mula sa bigat ng legal issues. Dahil dito, mas malakas po ang tiwala ng mga investors na legal at secure ang operation ni XRP sa market. Ang market impact po dito ay ang regulatory clarity ay nagbubukas po ng pinto para sa institutional investors, kaya inaasahang tataas po ang liquidity at market confidence ng XRP. Ngayon ay paano naman po nagbago ang Ripple matapos ang laban sa SEC? Sabi rito, since then, Ripple has transformed into a multi-layered financial technology company. The launch of RLUSD, its US-regulated stablecoin, and its pending National Trust Bank Charter mark major steps toward full financial integration. Ayan po, simula nang matapos ang kaso, lumago si Ripple bilang isang full-scale financial technology company. Inilaunch po niya ang RLUSD na isang US-regulated stablecoin at kasalukuyan ding naghihintay ng National Trust Bank Charter. Ang mga hakbang na ito ay naglalapit po sa kanya sa full financial integration, kung saan ibig sabihin si Ripple po ay handa ng makipagtrabaho or makipagpartner sa mga bangko at saka malalaking institution sa totoong ekonomiya. Ang market impact po dito ay ang paglabas ng RLUSD ay nagdadagdag ng demand para kay XRP dahil kailangan ito sa liquidity bridging sa pagitan ng fiat at saka crypto ecosystem. Sunod na tanong ay ano naman ang kasalukuyang galaw ng presyo ni XRP? Mula po nung mailabas ang balitang ito, naglalaro po ang presyo ni XRP sa $2.49. At ang sabi rito, holding steady after recent volatility. The asset has tested resistance near $2.72 while maintaining strong support at $2.26. Daily trading volumes remain elevated, reflecting continued institutional activity. Ayan, nakikita po sa chart na sinusubukan pong basagin ni XRP ang resistance na nakaabang sa $2.72 habang matatag pa rin naman ang support sa $2.26. Mataas din ang kanyang daily trading volume kung saan ay sinyales na aktibo po ang mga institutional buyers sa market. Sa market impact, kung sakaling makalusot po sa XRP sa $2.72, pwede pong makakita tayo ng tuloy-tuloy na pag-akyat papunta sa presyong $3 at saka $3.50 zone na siyang magpapatibay po sa bullish sentiment. Ano naman po ang pwersang nagtutulak sa kwento ni XRP ngayon? Sabi rito ay 3 primary forces now define XRP's forward outlook. First, global monetary easing could reignite risk appetite, bringing liquidity back into digital assets. Second, institutional-grade investment products such as ETF and custody services are making XRP accessible to traditional investors. Ayan po, meron daw pong tatlong pangunahing dahilan kung bakit positibo ang pananaw sa hinaharap ng XRP. Una, ang global monetary easing ay nagpapalakas po muli ng risk appetite ng mga investors, kaya bumabalik po ang liquidity sa crypto. Pangalawa, ang pagdami po ng institutional products tulad po ng ETF at saka custody services ay ginagawang mas madali para sa traditional na investors na pumasok kay XRP. Sa market impact, ang kombinasyon po ng monetary easing at saka institutional access ay karaniwang nagtutulak ng malalakas na inflows sa crypto market na pwede pong mag-boost sa presyo ng XRP. Ano naman po ang pangatlong dahilan ng pagtaas ng tiwala kay XRP? Sabi po rito tungkol dyan ay third, regulatory acceptance and potential bank integration may embed XRP within the global settlement system. Ayan po, ang ikatlong dahilan daw ay ang lumalawak na regulatory acceptance at posibilidad ng bank integration. Sa madaling sabi, nagsisimula ng kilalanin sa XRP bilang bahagi ng global settlement system.
Kapag tuluyang naisama ito sa mga cross-border payment networks, magiging mas malaking bahagi sa XRP ng international finance. Sa market impact, ang ganito pong development ay pwedeng magbago ng buong value perception ng XRP at magtulak po ng long-term institutional adoption. Ano naman ang aral na gusto pong iparating ni Amonex sa mga investors? Sabi rito ay Amonex comparison is not about hype but about perspective. Bitcoin success rewarded those who believe early and waited. XRP, though more mature in infrastructure and compliance, may represent a similar long-term opportunity. Ayan po, ang punto raw po ni Ginong Amonex ay hindi tungkol sa hype, kundi sa pananaw. Noon ang mga unang naniwala kay Bitcoin ang tunay na nagtagumpay dahil sa naghintay po sila. Sa kaso po ni XRP, mas handa na ito ngayon sa regulasyon at technology. Kaya posibleng pareho rin itong magbigay ng pangmatagalang oportunidad sa mga marunong maghintay. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nag-uudyok ng long-term holding behavior na siyang nagpapababa ng selling pressure at nakakatulong po sa stable price growth. Bilang panguling katanungan ay ano naman ang aral ng kasaysayan para sa mga crypto investors or para sa atin? Sabi po rito ay the market often underestimates assets that are quietly building real-world value. For those who understand that dynamic, today's XRP prices might one day look like Bitcoin's pennies in 2011. Ano nga bang ibig sabihin yan? Madalas daw ay hindi po napapansin ng market ang mga asset na tahimik pero patuloy sa pagbuo ng tunay na halaga. Para po sa mga nakakaintindi ng ganitong sitwasyon, ang presyo po ni XRP ngayon ay maaaring ituring na katulad ni Bitcoin noong nasa presyong 0.06 pa lamang siya. Ang ibig sabihin kung maghihintay ka at mananatiling matatag, posibleng maging rewarding ito sa hinaharap. Sa market impact, ang ganito pong mindset ay nagpapalakas ng long-term accumulation phase na karaniwang nagiging simula ng malalaking bull cycles. Bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay ang paghahambing ni Ginoong Amonex kay XRP at Bitcoin noong taong 2011 ay isang malalim na paalala para sa atin lahat bilang mga traders at investors. Totoo na hindi po natin kayang hulaan ang eksaktong galaw ng market, pero ang kasaysayan po ay laging may pattern. Sa XRP ay may malinaw na utility, regulatory clarity at lumalawak na institutional support, mga bagay na hindi po naranasan ni Bitcoin sa kanyang early years. Kaya kung tama po ang trend na ito, baka nga tama si Ginong Amonex. Ang pagbili kay XRP ngayon ay parang pagbili ng Bitcoin noong 2011. Kaya para po sa atin, ang mahalaga ay manatiling disiplinado, mag-research at huwag pong basta padala sa hype. At sa huli, ang mga may tiwala at pasensya ang madalas na nananalo. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.